So, good evening mga ka-smiley. Meron tayo ulit NMAX B1. So, ano ba yung mga upgrade ni sir? So, yung right switch lang yung in-upgrade natin kasi sa hazard. Kasi ito na yung mini driving light niya. So, ang tini-trigger nito, itong relay na to. Ito yung relay para sa ating mini driving light. Ayan. Kasi low beam yan, then pag nag-high beam kasi dito, kasabay na. So pag nag-high beam to, i-activate niya to para mag-high beam yung mini driving light. Kaya meron tayong relay dito. Ayan. Ngayon, itong wire na to, ayan, itong full solid na to, ito yung kanyang headlight at saka park light. Para pag soon, gusto ni sir naman magbago dito ng left switch. Ngayon, ito ay sa passing module natin or passing ng mini driving light kapag 4 wires. Dito tayo sa battery. Ayan. So, ito yung ating mga fuse box. So, itong ABS, tinabihan natin siya ng isa. Ito yung para sa kanyang horn. Ayan. Para sa kanyang horn yan. Then, dito, yung 10 ampere, ayan, yung nasa gitna, ito yung ating all lights fuse. Ayan. So, mangyayari dyan, yung tail na 7.5, yan na yung ating all lights fuse. Yan, yung 10 ampere. Then, ganun pa rin yan, yung signal, then ABS. Okay. Tapos, yung ibang extra fuse, dito na lang tayo naglagay sa ibabaw, nakadikit na lang. Okay, so, ito yung ating setup. Ayan. Mapansin nyo, terminal natin, yan, malinis. Negative. Yan. Then, dito sila dumaan. So, minodify ko yan. Ayan, ganyan siya. Ito yung ating negative ng headlight. Nandyan. Ayan. So, ito, huwag natin itong tatakluban kasi tuluan niya ng tubig. So, binalik ko lang yung stock. So, tumago siya ng ganyan. So, marami na silang hose. So, ito, yung papunta to sa mga relay. Then, itong hose na to ay papunta naman to dito sa handlebar. Ayan. Okay. So, ito yung ating mga relay. So, naglagay tayo ng bracket. Nakadikit lang yan. Double-sided na 3M. Then, ito. Naka 3M din tong dikit. Then, may support na cable tie. So, Bosch relay, kasi dalawa yung 87A. So, 4 yan na violet. Ayan. 4 na violet. So, lahat to ay 87 para marami. Then, dalawang transparent relay. Ito, yung double para sa loud horn. So, circuit horn ang ilagay natin dito. Then, itong isa na to ay sa kanyang stock horn. So, ito yung ating halo switch selector. Then, USB charger, voltmeter. So, mas gusto ni sir dito ilagay kahit hindi niya napapansin yung voltmeter niyan. So, testing tayo. Ayan. Kahit hindi niya masyadong napapansin kasi mas para hindi masyadong prone sa tubig. Tsaka para maganda pa rin tingnan yung kanan. Okay. So, dito natin ilagay yung ating stock horn. Ayan. So, stock horn natin yan. Then, yung loud horn ay nasa kabilang side. Okay. So, ito, nandito yung isa sa baba. Ating isang circuit horn. Then, yung pangalawa, ayun, sa may ABS. Ayan, dyan siya nakalagay. Sa may ABS. Okay. Then, ito yung ating ballast ng mini driving light. So, Lumina Pro. Ayan. Then, nandito. Plug and play lang siya. So, ayan. Umikot pa yan. No, nandito yan. Ayan, nandyan yan. Then, naglagay tayo ng may sound na flasher relay. Ayan. Nagpalit tayo. So, ayun. So, good day mga ka-smiley. Ito na, tapos na yung ating ginawa kagabi. So, ngayon ko lang siya na-videohan. So, upgrade si sir dito ay Lumina Pro Mini Driving Light. So, T-pose siya. Ayan. Kasi yun yung ating isang circuit horn. Then, yung isang circuit horn ay nandito. Then, yung ating stock horn. Ayun.
So, lahat yan is rinig na rinig pag nagbubusina. Yan. So, ngayon, yung upgrade ni sir, itong right lang. Kasi para dito sa hazard, kasi ito naman yung mini driving light niya. So, low beam lang to. Ang high beam nito ay kasama dito sa high beam ng headlight mismo. Ngayon, pag off ito, pag high beam mo siya, high beam lang ng headlight. So, standard pa din. Ngayon, ito naman yung ating voltmeter charger. Ayan. Bubuhayin natin. So, ayan. So, pagka binuhay natin, bubuhay na to. Ito naman yung ating halo switch selector ng horn. So, pag nakalubog, stock horn. Then, pag nakaplat, yung ating circuit horn. So, ayan. So, test tayo. Ayan. So, ngayon, ayan, dahil headlight na yan, then yan, high beam, diba? So, ngayon, pagka mini driving light, yan, then pagka naka high beam, ayun, diba? So, nakita niyo yung difference. Ayan. Pero pagka pinatay yung mini driving light, kahit naka high beam pa yan, so wala siyang mini driving light. So, standard pa rin. Ayan, diba? Wala tayong passing button kasi bawal po ang passing button, lalo na sa mini driving light. Ayan po. Yun. Kasi mataas ang lumen ng mga mini driving light, kaya bawal siya sa passing button. Ngayon, test po tayo ng busina. Sa stock horn muna tayo. Ayan. So, yun. Then sa circuit horn. Yun. Ayos. Natin yung charging. 14.2, 14.3. So, buhayin natin lahat. Yan. Naka high beam lahat. Buhay ang ilaw. 14.0. 14.1. O, diba? Yun. That's hazard. Yan. Tapos, itong Yamaha technology ay ginamit ko rin sa mini driving light at sa mga accessories. So, kapag yan, naka high beam siya lahat, pag sinide stand natin, yan, sana kita. Yan. So, nag-o-off lahat ng ilaw. So, kahit ibalik ko yung side stand, yan. So, wala. Wala siyang ilaw lahat. Even the park light, wala na rin. So, ang naiwan na lang is yung signal light kasi para sa safety natin yan. Then, yan, naka-open yan lahat. Naka-high beam pa. Pag in-open ko, yan, saka lang nabubuhay yung mga accessories natin. Ang tawag kasi dyan ay battery saving mode, lalo na pag nag-i-starter. So, thanks mga ka-smiley.